Genesis, si Agar at si Ismael, 16 na kabanata. Hindi magkaanak Sarai na asawa ni Abram, kaya't naalala niya si Agar, ang alipin niyang babaeng taga-Ehipto. Sinabi niya, Abram, yamang pinagaitan ako ni Yahweh ng anak, ang alipin ko ang sipingan mo, baka sakaling magkaanak siya para sa akin. At ipinaubaya nga ni Sarai sa kanyang asawa si Agar. 10 taon na si Abram na naninirahan sa Kanaan nang ito'y mangyari. At tapos sila magsama bilang mag-asawa, nagdalang tao si Agar. Ito'y pinagmalaki niya at hinamak pa si Sarai. Dahil dito, sinabi ni Sarai kay Abram, ikaw ang dahilan ng paghamak ni Agar sa akin. Alam mong ako ang nagkaloob sa iyo ng alipin kong ito. Bakit niya ako'y nahamak ngayong siya ay nagdadalang tao? Si Yahweh na ang humatol kung sino sa atin ang matuwid. At sumagot si Abram, binabalik ko siya sa iyo at gawin mo na sa kanya ang gusto mo. Pinagmalupitan ni Sarai si Agar kaya ito tumakas. Sinalubong siya ng anghel ni Yahweh sa tabi ng isang bukal na nasa ilang. Ang bukal na ito ay malapit sa lansangan patungo sa shore. Tinanong siya, Agar, alipin ni Sarai, saan ka nanggaling at saan ka pupunta? Tumakas po ako sa aking Panginoon, ang sagot niya. Magbalik ka at pailalim sa kanyang kapangyarihan, wika ng anghel, at idinugtong pa. Ang mga anak mo ay pararamihin, at sa karamihay di kayang bilangin. Di na magluluwat ikay magsusupling, nga lang itatawag sa kanya'y Ismael. Dininig ni Yahweh yung mga daing, ngunit ang anak mo'y magiging mailap. Hayop na asno ang makakatulad, maraming kalaban, kaaway ng lahat, di makikisama sa mga kaanak. Nasabi ni Agar sa sarili, nakita ko na rito ang nakakita sa akin. Kaya't ang balon sa pagitan ng Kades at Bered ay tinatawag ng mga tao na balon ng buhay na nakakikita. Nagsilang nga si Agar ng isang lalaki at ito'y pinangalan ng Ismael. Nooy 86 na taon na si Abram. Ang pagtutuli, palatandaan ng tipan. 17 kabanata. Ang 99 na taon na si Abram, napakita sa kanya si Yahweh at sinabi, Ako ang makapangyarihang Diyos, sumunod ka sa akin at ingatan mong walang dungis ang iyong sarili habang ikaw ay nabubuhay. Ako'y makikipagtipan sa iyo at pararamihin ko kayo. Pagkarinig nito'y nagpatira pa si Abram. Sinabi pa sa kanya ng Diyos, Ito ang ating tipan, ikaw ay magiging ama ng maraming bansa. Hindi na Abram ang itatawag sa iyo kundi Abraham, sapagkat ginawa kitang ama ng maraming bansa. Pararamihin ko ang iyong mga inapo at magtatatag sila ng mga bansa at may magiging hari sa kanila. Tutuparin ko ang aking pangako sa iyo at sa iyong lahi, at ako'y magiging Diyos ninyo habang panahon. Ibibigay ko sa inyo ang lupaing ito na inyong tinitirhan ngayon. Magiging inyo na ang buong lupain ng Kanaan habang panahon at ako ang magiging Diyos ninyo. Kayo naman ay dapat maging tapat sa aking tipan. Ikaw at ang iyong lahi, sabi pa ng Diyos kay Abraham. Ganito ang inyong gagawin. Lahat ng lalaki sa inyo ay tutuliin, at iyan ang magiging palatandaan ng ating tipan. Lahat ng lalaki na isisilang sa inyong lahi, gayon din sa mga alipin at dayuhan, ay tutuliin pagsapit ng 8 araw. Ang tandang ito sa inyong katawan ang magiging katibayan ng ating walang hanggang tipan. Ang sinamang lalaking hindi tuli ay ititiwalag sa iyong lahi sapagkat hindi siya tumupad sa ating kasunduan. Sinabi pa rin ng Diyos kay Abraham, hindi na Sarai ang itatawag mo sa iyong asawa kundi Sarah, sapagkat siya ay pagpapalain ko. Magkakaanak siya at magiging ina ng maraming bansa. May magiging hari sa kanyang mga inapo. Nagpatira pang muli si Abram, ngunit napatawa siya nang maisip na sila'y matatanda na. Nasabi niya sa sarili, magkakaanak ako ngayong ako 100 taon na, at si Sarah, maglilipa ba iyan gayong 90 taon na? At sinabi niya sa Diyos, mabuti pang si Ismael na ang inyong kalingain at pahabain ng buhay. Nagkakamali ka, Abram. Si Sarah ay magkakaanak ng isang lalaki at tatawagin mong Isaac, wika ng Diyos. Makikipagtipan ako sa kanya at sa kanyang lahi magpakailanman. Tungkol naman kay Ismael, ipagkakaloob ko ang kahilingan mo. Pagpapalain ko siya at pararamihin ang kanyang lipi. Magkakaanak siya ng 12 prinsipe at magiging bansang makapangyarihan ang kanyang angkan. Ngunit hindi sa kanya matutupad ang ating tipan. Matutupad iyon kay Isaac.
ang magiging anak ni Sarah na isisilang sa darating na taon sa ganito ring panahon. Pagkasabi nito, nilisan ng Diyos si Abraham. Nang araw ring iyon, ayon sa utos ng Diyos, tinuli ni Abraham si Ismael at lahat ng lalaki sa kanyang sambahayan, maging aliping ipinanganak doon o binili man. Si Abraham ay 99 na taon nang tuliin, si Ismael naman ay 13. Iisang araw nang tuliin sila at doon ding araw na iyon, tinuli ang kanyang mga alipin. Ang mabuting balita ayon kay Mateo. Ang turo tungkol sa pakikiapid. Narinig ninyo na nung unay iniutos sa mga tao, huwag kang makikiapid. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, ang sino mang tumingin ng may mahalay na pagnanasa sa isang babae, sa isip niya ay nakiapid na siya sa babaeng iyon. Kung ang mata mo ang siyang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukutin mo at itapon, sapagkat mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng katawan, kaysa buo ang iyong katawan, itapon sa impyerno. Kung ang iyong kamay ang siyang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo at itapon. Mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng katawan, kaysa buo ang iyong katawang itatapon sa impyerno. Ang turo tungkol sa diborsyo. Sinabi rin naman, kapag pinahiwalay ng lalaki ang kanyang asawa, ito'y dapat niyang bigyan ng kasulatan ng paghihiwalay. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, kapag pinahiwalay ng isang lalaki ang kanyang asawa nang hindi naman ito nangangalunya, at ito'y mag-asawang muli, ang lalaking iyo'y nagkasala. Itinulak niya ang kanyang asawa sa pangangalunya, at sino mang mag-asawa sa babaeng hiniwalayan ay nangalunya. Ang turo tungkol sa panunumpa. Narinig na niyo na noong unay iniuutos sa mga tao, huwag kang sisira sa iyong pinanumpaang pangako, bagkus ay tubtin mo ang iyong sinumpaan sa Panginoon. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, huwag na kayong sumumpa kung nangangako kayo. Huwag ninyong sabihing saksi ko ang langit, sapagkat ito'y trono ng Diyos, o kaya saksi ko ang lupa, sapagkat ito'y tuntungan ng kanyang mga paa. Huwag din ninyong sabihing saksi ko ang Jerusalem, sapagkat ito'y lungsod ng dakilang hari. Ni huwag ninyong sabihing mamatay man ako, sapagkat ni isang buhok sa iyong ulo'y hindi mo mapapaputi o mapaiitim. Sabihin mo na lang na oo kung oo at hindi kung hindi, sapagkat buhat na sa masama ang anumang sumpang idaragdag dito. Ang turo tungkol sa pagpaparaya. Narinig ninyo na sinabi, mata sa mata at ngipin sa ngipin. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong labanan ang masamang tao. Kung may sumampal sa iyo sa kanang pisngi, iharap mo pa sa kanya ang kabila. Kung ipagsakdal ka ninuman upang makuha ang iyong baro, ibigay mo sa kanya pati ang iyong balabal. Kung sa piliti ang ipapapasan sa iyo, kung manlulupig ang kanyang dala ng 1 kilometro, pasanin mo ito ng 2 kilometro. Magbigay ka sa nanghihingi sa iyo, huwag mong pahindian ang nanghihiram sa iyo. Ibigin ang kaaway. Narinig na ninyong sinabi, ibigin mo ang iyong kaibigan at kapuutan mo ang iyong kaaway. Ngunit ito naman ang sinabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway, itadalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo, upang kayo maging tunay na anak ng inyong amang nasa langit. Sapagkat pinasisikat niya ang araw sa masasama at sa mabubuti, at pinapapatak niya ang ulan sa mga banal at sa mga makasalanan. Kung ang mga umiibig sa inyo ang siya lamang ninyong ibigin, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Hindi ba't ginagawa rin ito ng mga publikano? At kung ang binabati lamang ninyo ang inyong mga kapatid, ano ang nagawa ninyong higit kaysa iba? Ginagawa na rin iyon ng mga hintil. Kaya dapat kayong maging ganap, gaya ng inyong amang nasa langit.